Kamusta mga ka-streetpreneur? Mas okay ba sa atin yung maraming paninda o variety na tinatawag o isang produkto pero sigurado? At sa vlog na to, ayan yung pag-uusapan natin. Kung gaano ka-importante ang isang produkto o tinatawag na power of one. Pag-usapan natin ang pinakamahalaga at pinaka-importante lalong-lalo na kung mag-uumpisa ka pa lang o nakakaumpisa mo pa lang sa negosyo, especially sa mobile food cart business. Ito yung salitang power of one. Bakit mas malakas ang negosyo kung nakatutok lang sa isang produkto? At napakabilis mag-scale ng negosyo, lalong-lalo na kung tututok ka lang sa isang produkto. At hindi mo kailangan ng napakaraming produkto para lang mapalago ang negosyo mo. Kaya tapusin mo ang video na to, baka ma-realize mo kung bakit nahihirapan ka mag-level up sa business mo o magparami ng mobile food cart mo. At bakit may negosyo na simple lang pero patok at lumalago. Pero bago yan, intro muna tayo. Simulan ko muna sa maiksing kwento ng aking kaibigan. Si Jomar. Kaibigan ko to at may mobile food cart din siya. Siya rin ang vendor ng sarili niyang negosyo. Nagsimula siya sa pagtitinda ng burger lang. Simple pero consistent. At kumikita siya. Masarap yung kanyang burger. At lintik, napakaraming ketchup kung maglagay. Inipilahan siya dahil napakasarap talaga ng burger niya. Yung patty, napakakapal, malasa. Siya rin kasi yung gumagawa ng patty na yun. Tapos may pagulay pa siya. Kaya pagka hinawakan mo, napakalaki yung burger niya. Kaso sa tindi ng kompetisyon at nakikita niya sa ibang kapwa niya vendor na patok din ang kanilang produkto, naisipan niyang magdagdag at gayahin yung ibang produkto. At naumpisahan siya ng pagkainggit sa mga katabi niya. Nagdagdag siya ng price, siomai, tsaka yung fruit soda. Gusto niya pa nga rin pasukin, pati yung takoyaki. At ayun yung naisip niyang strategy, magdagdag ng napakaraming produkto para mas tangkilikin pa. Ang akala niya, mas maraming tinda, mas malaki ang kita. Pero guess what? Anong nangyari? Tumaas yung gastos niya sa ingredients. Humaba ang oras sa pagluluto, sa paggagayak, at sa pagtitinda. Maging sa pamamalengke, humaba na rin yung oras niya. At pati sa pag-track ng profit niya daily, hindi niya na rin naasikaso. Nahihirapan na siyang i-monitor kung kumikita pa siya. Hindi niya na rin nabantayan yung costing niya. At ang pinakamalupit pa niyan, ubos yung energy niya sa napakarami niyang paninda. Nalilito na rin yung customer niya kung ano ba talaga yung tinda niya. Burgeran ba yan? Siomayan ba yan? Milk teahan ba yan? At ang nakakalungkot dun, imbis na kumita siya, nalugi siya. Hinatak na kasi ng ibang produkto yung totoong kinikita niya. Yung mga slow-moving niyang produkto na hindi naman talaga siya kumikita, hinahatak na nun yung kita niya. At ayun na nga, at the end of the story, tinigilan niya yung kalokohan na yun. Huminto siya, nag-refresh siya ng utak, pinag-aralan uli yung dapat pag-aralan, at nung bumalik siya, doon na nga siya nag-focus sa isang produkto lang. Burger lang uli, pero this time, pinaganda niya na. Pinalupit niya na. Gumawa siya ng mga panibagong recipe. Pinalupit niya yung presentation. Pinaikli niya yung waiting time sa pagluluto ng burger. Kaya boom, customer came back. Ayun yung napakagandang nangyari sa kanya. At tandaan mo to, mas mabilis magparami ng mobile food cart. Pero mahirap yung magpasabog. Magpasabog ng produktong talagang pinaghirapan mo. Talagang malupit. Kaya mag-focus ka muna sa isa bago ka mag-divert sa ibang produkto. Napaka-importante na may gumagana kang produkto kaysa pagsabay-sabay yung lahat. Yung lahat ng yun na hindi naman talaga gumagana. Makikipagkompetensya ka sa iba. Gagayahin mo yung produkto nila. Boom! Panis. Panis kayong lahat. Panis lahat ng produkto nyo. Pero kung ikaw ay nakapokus lang sa isa at papalupitin mo yung nag-iisa na yon, ay sinasabi ko lang sa'yo, boom! Pag napasabog mo yon, napakadaling magparami ng mobile food cart. Kasi kung hindi ka magpo-focus dyan sa isang produkto na yan, mahihirapan ka at ang ending, lugi ka pa. Pansinin mo yung mga malalaking negosyo, yung mga maraming branch. Nakilala lang sila sa isang produkto. Saan ba nakilala si Jollibee? Tanong ko sa'yo, si Andox, si Goldilocks, si Mang Inasal. Marami pa tayong malalaking negosyo na kilala na patok hanggang sa ngayon na may iisang produkto silang pinagana at pinasabog na talagang patok sa matagal ng panahon. Kahit sa mobile food cart,
pansinin nyo sa social media, yung mga influencer na may business na mobile food cart, pansinin nyo, di ba? Isa lang din yung produkto nila. May nagsosyomay, may nagkakalamares, may nagkakanto sisig, kanto fried chicken, di ba? Isa lang yung pinakikilala nilang produkto na siguradong patok parisan. Si Kuya Bob Pares, di ba? Isa lang ang produkto niya. Nagdagdag lang siya ng mga panibagong produkto kasi nga basic na sa kanya yung pares. At take note, nakakapag-vlog pa sila at hindi ubos yung energy nila. Di ba? Naniniwala ako na kung nag-uumpisa ka pa lang, dapat iisa lang muna. Yung mabantayan ng lahat. Yung kita, yung costing, lalong-lalo na yung energy mo. Yung isa na pwede mong paghusayan, yung isa na magiging tatak mo at magiging basic na lang sa'yo. Kaya narito ang ginawa kong practical tips na pwedeng makatulong sa'yo kung nag-uumpisa ka pa lang. Na siguradong epektibo at base na rin to sa karanasan ko. Ito yung malalim na tips para may apply mo yung power of one sa negosyo mo. Lalong-lalo na sa mobile food cart mo. Piliin ang produkto na kaya mong i-deliver ng consistent. Hindi sapat na mabenta lang ang isang produkto sa simula. Ang tunay na sukatan ng malupit mong produkto ay kung kaya mong ibigay ang parehong sarap, quality at serbisyo araw-araw. Kahit pagod ka, kahit maulan, o kahit napakaraming customer araw-araw, kaya mong ibigay yung napakalupit na consistent na sarap. Isipin mo to, kung burger yung bebenta mo, tanungin mo yung sarili mo, kaya mo bang siguraduhin ang lasa ng burger mo mula Lunes hanggang Sabado? Kaya mo ba mag-stock at maghanda nang hindi nauubos ang oras mo at hindi lumalagpas sa budget? Kaya mo bang i-maintain ang freshness ng ingredients kahit tumataas ang presyo sa palengke? Kung hindi pa, baka kaya mong pumili ng simple pero kaya mong gawin ng consistent. Dahil sa negosyo, hindi lang mahalaga ang masarap. Dapat mapagkakatiwalaan ka ng customer na ganun pa rin ang kalidad at consistent ang lupit. Tandaan mo to, kapag isang beses lang pumalpak ang lasa at quality ng produkto mo, goodbye customer ka, baka hindi na sila bumalik. Pangalawa, pagandahin muna bago magdagdag. Masterin mo muna ang isa, sikapin mo makagawa ng produkto. At yung isa na yun, ikaw lang yung pinakamalupit dun. Sa sauce, sa ingredients, di ba sa kanto sisig, may special sauce sila na nilalagay. Siguradong sila lang yung nakakaalam nun. Ganon din sa'yo, kahit anong produkto, dapat ikaw lang yung pinakamalupit ang lasa. Nababalik-balikan. Pag sinabing ihaw, ikaw kagad yung maalala, ikaw kagad yung maiisip. At kung burger, ikaw dapat yung pinakamalupit na nagba-burger dyan sa inyo. Pag nagawa mo yan, madaling magdagdag ng branches kasi matatag ka na. Siyempre, super lupit ka na. Pangatlo, kilalanin mo yung target market mo. Hindi lahat ng tao kailangan mong bentahan. Sino ba talagang customer mo? Estudyante, trabahador. Kapag kilala mo sila, mabilis ka makakagawa ng diskarte para sa kanila. Tandaan mo, walang tiyambahang diskarte. Pinag-aaralan yan at huwag kang umasa na bahala na kung sinong bibili sa'yo. Dapat siguradong kilala mo yung target customer mo para sigurado ka sa diskarteng gagawin mo. Example, kung ang target customer mo, estudyante, at siomai yung paninda mo, alam mo kung ano yung promo na pwede mong ibigay sa kanila. Pangatlo, i-standardize ang proseso. Kung isa lang produkto mo, makakagawa ka ng sistema, promise. Example, paano mabilis ihanda? Paano mabilis ibenta? Kapag may sistema, kahit wala ka, kaya pa rin ng staff mo gawin ng maayos yung negosyo mo. Alam mo, kagaya sa akin, sa mobile food cart ko, imagine, dahil sa alam ko may nabuild na akong sistema dito, mas nagagamit ko yung energy ko at oras sa iba pang bagay. Kagaya netong pagbablog na to. Hindi lang basta nauubos yung energy ko sa business ko, nagiging creative pa ako. Panglima, gamitin ang feedback. Kung isa lang ang tinda mo, mas mabilis mong maririnig yung reklamo at suggestion ng mga customer mo. Dito mo pa mapapaganda yung produkto mo. Makakapag-explore ka pa ng mga panibagong lasa sa mga paninda mo. Example, kung sinabi masyadong maalat, makakapag-adjust ka kasi isa lang yung produkto mo. Isa lang yung binabantayan mo. Madali mong ma-adjust kasi isa lang yung produktong aayusin mo. At kung calamares yung gusto mo ibenta, gusto mong palupitin, gusto mong tangkilikin, di magdagdag ka ng ibang flavor. Yung calamares mo, gawin mong salted egg flavor, cheese flavor, at iba pa. Basta kahit anong produkto mo, pagka nakapokus ka, kayang-kaya mong gawa ng iba't ibang flavor yan. Example, kwek-kwek. Iba't ibang kulay ng kwek-kwek. Iba't ibang lasa. Kwek-kwek na lasang barbecue. Diba? Malupit. Ikaw lang ang meron nun. Kwek-kwek na lasang itlog maalat. Kwek-kwek na lasang sweet and sour. Yung iba't ibang kulay lang eh. Malupit ka na nun eh. Di ba? Pwede yun. Panganim, magplano bago magdagdag. Kung gusto mo magdagdag eventually, at sigurado na basic na sa'yo yung existing business mo, yung isang produkto mo, at napakadami mo ng time
Dahil basic na nga sa'yo, dapat magplano o may plano ka na dapat. Hindi lang dahil uso. Kailangan may demand, may sistema, at may budget para dun. Tandaan mo to, siguraduhin mo na sobra na yung time mo dyan sa existing business mo. Kasi less effort na at siguradong may sistema na at may malupit ka ng produkto na talagang tinatangkilik. Kaya magplano ka bago magdagdag. Pampito, ayusin ang costing. Kung isa lang ang produkto, mabilis mong matrack yung gastos at kita. Makakapag-compute ka na sobrang easy at hindi ka stress. Di kagaya na napakarami mong produkto, nasabog na yung ulo mo, kakalista at kakakompute kung kumikita ka pa. Hindi mo kasi alam kung kumikita ka sa napakarami mong produkto. Diba? Baka kahit na napakalakas nung isa, hinahatak lang ng mga matumal mong produkto. Lalo-lalo na pag matumal. Diba? Dito dapat alam mo specific kung kumikita ka, yung kita mo at gastos mo. Example, magkano ba talaga yung kita mo per piece? Magkano yung kita mo per item? Magkano yung kita mo per dozen? Alam mo kagad kung sulit o hindi. Tandaan mo to, bakit kailangan mo to gawin? Kasi kung kalat ka sa marami mong tinda, kalat din ang effort mo. Walang focus, walang identity. Pero kung isa lang, mas kaya mong kontrolin ang gastos, mas kaya mong i-manage ang quality. Kilala ka ng customer mo sa specialty mo. At ayun yung sekreto ng matatag na negosyo. Alam mo kung sino kalaban natin dito? Yung tukso na dapat marami para malaki ang kita. Ayun yung kalaban. Minsan ito yung inggit. Yung katabi mo may 10 items. Variety. Sa'yo, burger lang. Pero tandaan, hindi mo papakinabangan ng isa. Mas lalo ka malulugi kung dadagdagan mo ng walang plano. At kung nahihirapan ka sa ngayon, balikan mo yung why mo. Para makasabay lang ba o para kumita? Tanggapin mo yung katotohanan na okay lang na isa, pero solid. Yung katotohanan na simple lang, pero malupit. Hindi ka nakikipagpaligsahan ng dami ng menu. Nilulupitan mo kasi ayun yung gusto mong ibenta. Planuhin mo ng sigurado bago ka sumunod sa uso. Kasi hindi lahat ng trending bagay sa'yo. Kapag ginawa mo yung power of one, ito yung mababago. Mas tatatag ang negosyo, mas makikilala ang specialty mo, mas tataas ang kita dahil kontrolado mo ang gastos mo. Mas magaan isipin kasi simple at malinaw ang ginagawa mo. Entrepreneur, huwag ka mahiya kung isa lang ang produkto mo. Lahat ng malalaking brand nag-umpisa sa isa. Jollibee nag-umpisa sa ice cream, nilupitan, gumana, sa kadinamihan. Sa mga inasal, alam naman natin, inasal lang. Sa Starbucks, kape lang. Ang mahalaga, palupitin at pagandahin mo muna yung sayo. Lahat ng malaki nag-uumpisa sa maliit, ayun ang ibig ko sabihin. Isang tao, isang diskarte, at isang produkto. Kung kaya nila, kaya mo rin. Simulan sa isa, perpektuhin, palupitin, tsaka mo palawakin. At kung may natutunan ka, share mo naman to sa mga kapwa nating vendor o mobile food cart owner o kahit maliit na negosyo na kilala mo. Share mo naman to. Huwag mong kakalimutan mag-like, mag-subscribe. Kaya hanggang dito na lang. Kita-kits sa susunod na vlog ko. Bye-bye!